Nako, masayang kwentuhan, anli tawanan at good vibes na samahan. Welcome back sa ating weekling tropahan. Mga repa, mga rema, ito po ang Discovery Night. Sa lahat ng mga Discovery Nighties, magandang gabi, umaga o hapon, samang parte kayo ng mundo nanonood ngayon. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok every week. At if you're not yet subscribed, please do so. Malaking bagay na po sa amin yon. Ang barkada sa masayang kwentuhan, kami rin naman dito sa Discovery Night. G na rin kami makipagkulitan sa ating B. Bisita. Nating B. Beautiful. At masasabi rin isa sa mga pinaka-B. The best sa larangan ng pagbabalita. Minsan na siyang bumisita dito sa Scott Media. Nagka-interviewan na rin kami sa kanyang vlog, sa kanyang channel. At ngayon, babawi tayo. Tayo naman, isasalang natin siya sa hot seat. Hindi o, biro lang. Alam niyo naman, mga rema, mga repa, lagi naman tayong good vibes dito. Wala tayong basta gusto natin lagi lang masaya. Kaya atin ang welcome si Ate B. Bernadette Sembrano Aguinaldo. Wow, ang dami-dami fans ng Discovery Night. Ako, welcome, Mama. Thank you very much. It's an honor. Pagbigay niyo kami. Thank you, Yorme. Thank you so much. Nakakatuwa, nandito ako ngayon sa Discovery Night. Thank you. Exciting. How are you? Okay. Okay naman. Ngayon kinikilig kasi nag-guest niyo ako dito. Oo. Bakit ba nagsimula sa letter B yung kasi dahil Bernadette? Oo, pinaikli ni Tintin, Babaw. Kasi sabi niya masyado daw mahaba yung pangalan ko sa morning show. So sinabi niya, Ate B na lang para umikli. Mas gusto ko yung B kaysa Badet. Alam mo yun? Sabi ko, mas gusto kong B. Sabi ko, nga no, B, parang alam mo yun, just B. Diba? Parang yun, parang at the moment, yung now, alam parang gano'n. So, importante pala, B. B. Meron kaming bibingka. B. Ito, anong tawag dito? Wow. B. Bread food. Ano to, di ba? Tirang tinapay. Tirang pinasarap. tinapay. Yun ang pinasarap lang yung pangalan. Sabi ko na nga ba eh. Mga wais Ito ang yung chocolate. Brownies. Brownies. Lahat pala letter B. Banana bread. Ayan. Pag brewed coffee. At pag kinain mo lahat yan, busog. Ayun. Busog. Ala, kanya-kanya ng hiritan, no? Anytime that you feel that nagugutom ka, ma'am, tira ka lang dyan. Ano yan? Goods Grasya. yan, goods. Oo nga eh. Nako, umpisahan natin. Ma'am, alam namin lahat. Di na lang, huwag mo akong minamam. Sige. Ma'am B. Oh my God. Lahat alam na ikaw ay batikang, matino, straightforward, dissenting broadcaster. As we have seen you so many times, you've been fair when you report. Pero ang gusto ko malaman, yan ba pinangarap mo talaga maging journalist? Hindi. Not at all. Hindi talaga on cam. Okay. Kasi, Yorme, sobra ako nervyosa. Believe it or not. Alam mo, alala ko nung nasa college ako, sa UP, nag-report kami, para talagang kulang na lang para ako mag-hyperventilate. Tapos nung grade 6 ako, Diyos ko Lord, nung kumanta ako in front of a class, namuti talaga yung mata ko. Kala mo, nakatirik yung mata ko. Kala ko hihimatayin ako. So alam mo yun, parang, paano ako napunta sa on-cam? Pero, mahilig ako talagang magsulat. Yun yung pag iniisip ko, bakit ako napunta sa ganitong trabaho? Mahilig talaga ako magsulat. High school, tapos nung high school din, mahilig ako mag-interview ng tao. Hindi ko alam na yung pala trabaho ng reporter. Dahil wala naman sa pamilya namin ng reporter eh. Yung parents ko, parehong nasa bangko. Yung papa ko, taga Maynila. Yes. I'm about to say, alam niyo ba mga repa, mga rema, isa sa mga legend ng Tondo ay lolo ni Ma'am Bernadette. Yun ang narinig ko, pero hindi ko naabutan. Si Councilor Sembrano. Pepeng Sembrano. Yan. Magaling yung lolo mo na yun. In fact, hanggang ngayon, mga nanonood natin, yung mga matatanda sa Tondo, kilalang kilala siya. Na mabuting tao. Hindi ko talaga inabutan yung lolo ko nung active pa siya sa politics eh. So, pero pumupunta kaming Tondo.
Tapos yung pista ng Santo Niño, Yan. nandun kami sa bahay. Simbahan. Oo. Sa bahay, inaabangan namin yung Parada. Oo. Mataas yung bahay ng lolo nun eh. Oo. Nung panahon na yun, parang mataas na yung 4 stories sa Tondo, di ba? Yes. So, dudungawin nyo lang. Oo. So, yun yung mga memories ko of Tondo. Tapos, meron yung parang Milo na tsokolate na bibili Yes. sa, ano yun, yung Lala. Oh. Yun yung mga naalala kong nakakain ko pag nagpupunta ako dati doon sa Tondo. Okay, but going back, so nagsusulat ka, parang, yun ang trabaho naman ng journalist, di ba? Nagsusulat. Yeah, oo. So, paano ka napunta sa on camera? Naghahanap lang talaga ako ng trabaho. At that time, nasa bangko na ako. Nag-graduate na ako ng BA sa UP. Okay. Then, nasa bangko na ako. Pero hindi ako masaya. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nag-apply ako sa stock exchange. Oh. Nag-apply ako bilang flight attendant. Tapos si Kuya nanonood ng TV. Okay. Sabi niya, "Uy, may audition sa IBC 13." Eh di pumunta ako. Intercontinental Broadcasting Corporation. Oho, tapos, Yorme, daig kita. Oh. Una kong trabaho, hating gabi din. Ah, CTN Midnight yung tawag dun sa programa. Pero at that time, hindi ko in-expect na matatanggap ako. Kasi, okay. galing akong bangko noon, OJT, hindi ako nakabihis noon eh. Kasi syempre, parang sinubukan ko lang mag-audition. Mhm. Tapos lahat ng mga nandun, syempre nakapostura, mga broadcast. Ito sa Broadcast City to? Oo. Yeah. Siguro Ayos. dahil ako yung in-enjoy ko lang, dahil alam ko naman di ako matatanggap eh. In-enjoy ko lang talaga yung pagbabasa ko, ngingiti-ngiti, parang just really having fun. Mm. Tatanggapan naman ako, nagulat rin talaga ako. Doon ka nagsimula? Oo. Dami kong bloopers. Oo. Ano yung mga, Super dami. okay, kung yung bloopers sa pag-usapan, ano yung mga bloopers na hindi mo makakalimutan? Yung unang-una, syempre, buti na lang wala pang sockbed noon. Okay. Kasi kung Kundi may sockbed doon, kundi viral ka na ngayon. ay marami, nag-viral na rin ako, Yorme, Oo. ha? Oo. Yung una, syempre hindi naman ako marunong yung queuing, ganyan. Malay ko ba? Di sabi, babasa na daw. Nakangyan ako. Tapos inaate ko, kala ko may bibilang, 5, 4, 3, 2, 1, action, inaate ko. Wala. May sabi nung FD yun. Live na to. For sure. Naka-live ka na. Oo, tapos tinuro niya gano'n. Tapos nakalimutan ko na pangalan ko. Sabi, ha? Ginawang praktisan talaga ang IBC 13. Kasi Hello pag sa ginanong mga ka na taga-IBC. di ba? Oo, yun pala yun. Pag Nasa ere ka na. babasa ka na. Nasa ere. Buti na lang pinapanood doon yung home TV shopping. Mga panahon na yun. Pero kasi yung 5, 4, 3, 2, 1, taping. Hindi ko O, alam that shooting, time. oo. Hindi ko alam. May blooper ka ba? Ako? Wala. Wala. Kasi Na-edit ako kasi yun dahil marami akong hindi alam, dahil marami akong kakulangan pagdating sa edukasyon o kaalaman, what I do is I listen carefully. When instructions are being told, nanyanyanga na ako. Tapos nag-iisip na ako. Tapos pagka hindi ako sigurado, nagtatanong na ako kagad. Kasi he who asks question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Exactly. Pero going back to blooper. Tingnan, panoorin nga natin yung blooper. May naka-ready ito mga to. Ito. Tingnan natin. Ito, throwback. Ang hirap tayo. Babalikan mo yung nakaraan Ready kayo sa blooper? Sige, alam. Ayan. Ito, blooper na to sa, sa'yo. sa ABS-CBN. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Blooper nga to. Pero ang lola mo, nagano pa rin, postura, di ba? Natawa ka rin sa sarili mo. Nakakaloka. After niya, gusto kong lamunin ako ng lupa. Diyos ko, Lord, Lord, kunin mo na ako now. Diyos ko. Ano nararamdaman mo nun? Ang hindi alam ng marami, naglalaro kami ni Alvin. Okay. Pasensya na po ha. Hindi naman sa mga bata ang mga nasa TV Patrol. Pero off-cam talaga, nagkakatuwaan kami. So nagpapalipad ng eroplano. Parang eskwelahan. Parang eskwelahan talaga. So at that time, sabi sa akin, alam ko sabi nung FD or ni Alvin, si Pinky, nag-pinchit lang ako yan eh. Hindi pa ako yung mismong anchor dyan. Nag-pinchit ako. At si Pinky, ginagawa niya, paper stone. Ayaw lumipad. Una kong papel, gano'n niya ako. Ayaw lumipad. Palalaking ko to.
Eh di ang laki. Ang laki na. Yung dampot ko pag ko, oh my God. Tapos akala ko makakasimple pa ako. Ang laki pa rin ng papel ko. Pero ano yun eh, breaker yun eh. Live kasi, no? Live. For example, I've been to so many live shows. Nag-upisa ako live shows eh. That's entertainment. Live yun. Tapos, elevated ka sa GMA Super Show when you age. Minsan, syempre, you do the same thing over and over again, no? Parang sometimes, I know, next ito, ako na. So, alam mo na yung sequence Alam mo. ko siya lang eh. Oo. Kaya minsan, gagawa kayo ng mga harutan. Para ma-break lang yung ano, parang minsan nape-pressure ka, minsan parang nabobore ka na. Kasi keep on doing the same thing over and over again. And sometimes, di ba? Kaya sabi nila, dapat daw palaging may kaba. Hindi rin maganda yung wala kang kaba. Kasi pag wala kang kaba, ayan, magkakamali ka, di ba? Ganun daw yun, kailangan merong healthy amount of kaba. Running scared lagi. Parang meron ka lang, alisto ka lang, di ba? Pero hindi ba, I guess you get too comfortable sometimes, no? But ito, di kayo napagalitan ng direktor? Ay, kawawa yung FD. Oh. Yung FD mo napagalitan. Hoy, narinig ko, biglang may Big Brother. Normally, di naman lumalabas yung audio sa studio. Hoy, ba't yung mga anchor mo? Sabi ko naman. Ay, nako. Pero okay na. Yun na yung biruan namin nung FD hanggang ngayon. Things happen. Mahirap talaga ang challenge ng live eh. Oo. At hindi naman sa I'm justifying that. It's really an awful mistake, ha? Pero ang natutunan ko about making mistakes, mas kinder ka din when other people make mistakes. Kasi alam mo, tao lang, nagkakamali lang. Yes. Yun rin naman yung gusto ko na hindi ako perpekto. Kasi mahirap rin yung emotera kang perfect ka when alam mo namang hindi. Yung pakikitungo mo sa ibang tao, mahirap rin namang akala mo mas mataas ka sa iba. So parang okay na rin na andyan yung forever akong mapapaalala na minsan ako nagka-blooper. Ganun. That's nice. Journalist. Ngayon, letter B naman. Ano? Book author. Ay? Yeah. Oh my God! So, may background ka sa pagsusulat nung high school, nung kolehiyo. Then, nakalimutan mo yon because you were now on camp. But now, you went back to writing. Before, alam mo, Yorme, nagsusulat rin ako sa Bulgar. Okay. Columnista ako sa Bulgar, pati Philippine Star. Mahilig talaga akong magsulat. In fact, nung college rin, parang decent yung mga grades ko pag writing. Hindi ko lang, but this one kasi, bakit ko binalikan? Nung pandemic, alala ko, Yorme, marami akong ginawa nung pandemic eh. One was to go on IG Live, FB Live, ganyan. Tapos, parang sort of I knew what to do on how to cope with difficult situations. Okay. Parang, it was not naman instinctive, pero sabi ko, saan ko nakukuha yung pagkukope ko? Ang exposure ko kasi sa trabaho, for many years, 20 plus years, palaging sa calamity, palaging sa nasunugan. Oo, nasunugan, sakuna, may namatayan, may malubhang sakit. Lahat yun. Tapos, pili ko makaka-relate ka. Palagi kong tinatanong sa sarili ko, bakit nakakangiti pa rin ang Pilipino kahit ang hirap ng sitwasyon? Tapos, nung ako yung sinubok rin sa personal kong buhay, ang naging hugot ko, yung mga ni-interview ko, na bakit nga ba sila nakakangiti? So, palaging babalik sa basic, yung pananampalataya. Importante pala talaga. Yung naniniwala kang may plano ang Diyos. Yung buo yung pamilya. Hindi na baling sunog ang lahat ng meron ka. Basta kumpleto ang pamilya. So, parang babalik ka sa pinaka-basic. And even nung pandemic, sabi ko nga, kung meron man tayong nasulyapan, tayo na pangkalahatan, doon sa nangyayari sa atin noong pandemic, alam mo kung, sabi ko, nagkaroon tayo ng glimpse, ako, kung anong pinagdadaanan talaga ng isang kababayan nating mahirap. Bakit? Nung pandemic, hirap pumunta sa ospital. Yes. Walang pipiliin. Sabi ko, ito pinagdadaanan ng simpleng tao. Araw-araw. Walang access. Ngayon nasulyapan natin dahil lahat tayo pare-pareho ng karanasan. So parang, at napagpantay ang tao. Di ba? Mayaman, mahirap, pantay bigla. Pero ba't natin kakalimutan yung lesson na yun? Parang, Yorme, naisip ko, nasulyapan na natin yung pinagdadaanan ng iba. Ngayon, nakakaahon na siguro marami sa atin ulit. Back to normal. Yeah, back to normal, But for some, Yorme, yun pa rin.
ang sitwasyon sa kahirapan, yun pa rin yung di ba? Yung Tama. pupunta ka sa ospital, wala ka pa ring access. Mhm. Di ba? Yung aantayin mo na lang mamatay nang hindi ka natitingnan ng doktor. So parang feeling ko, maraming sabihin na nating wins yung pandemic as far as knowing what other people are going through. Na wag nating kakalimutan. But at the same time, ang dami kong natutunan sa simpleng tao na feeling ko marami tayong mahuhugot doon sa uri ng pananaw na yon mula sa simpleng tao na nakilala ko rin naman. Ikaw na lang ang tibay-tibay mo Di ba? I mean, hindi... Marami lang ako pinagpapasalamat sa Diyos. Kasi I know how to have nothing. Exactly. Kaya kung ano meron ako sa harapan, ipinagpapasalamat ko na yun. Ikinalulugod ko na yun kasi I think the word is yung pag alam mo yung ibig sabihin ng kabubusugan. Ano yun? Yung contentment na hindi ako nagsimula sa zero Sa negative ako nagsimula True naman, oo. So, inadapt ko yung principle of temperature. Anything above zero is positive. Exactly, nowhere to go but up ka. Exactly. Kaya maraming challenges. In fact, pwede kang talunin ng emosyon mo But your mind, because of memories and experience, will teach your heart, uy, okay ka pa. Steady ka lang sa Gedli. Kasi maalala mo yung... Dati nga. Oh. Yorme, ngayon may anak kayo, no? Hindi nila pinagdaanan yun, komportable yung buhay. Paano yung bilang isang nagpapalaki naman ng bata, paano yun yung hindi sila lumaki sa hirap? Well, mahirap because it is hard for them to understand. Pero modesty aside, they grew up in Tondo. They saw my old house, yung squatter area namin. And I always tell them stories. And sometimes, these are the type of stories that you hear from your parents in a dinner table. Then yung mga anak mo, same kwento. Yung boring na lang sa kanila. Pero hindi ako nagsasawang ipaalala sa kanila, maging mabuti kayo sa kapwa. Huwag kayo mapang-api. Dahil lahat ng sasaktan nyo ng loob, para nyo na sinasaktan ng loob ng tatay ninyo. Dahil yung mga maliliit na tao na yan, ganyan ang tatay nyo. Yan na huwag nyo aalisin sa sarili nyo. Ipagpasalamat nyo, nasa pribado kayong paaralan, may uniforme kayo, may driver pa kayo. Tapos ang baon ninyo, ikabuhayan ko na 1 buwan. Hindi ba dapat nyo yan ikalugod? Kaya huwag nyo aalisin niya sa isipan. You enjoy. I don't want you to suffer. The same thing na sinuffer ko. Siguro, I think most parents will agree na kung ano man yung hirap na dinanas natin as magulang, ayaw natin transfer sa anak yun. Ganun But lesson must be learned. Oo. Yun. Kaya ang tingin ko na lang, cross finger ako, na naalala nila lagi yung kwento. Isulat mo na sa libro. Uh-huh. Sulat ka rin ng libro. That's why ang title, tingnan mo, when bad news is good news. Okay, bago mo sabihin kung ano ibig sabihin nito, assess ko lang Ito ba yung tipong utilizing adversities in your advantage? Ano mo totoo rin yun? Yung parang... Bad news. Oo. Pero there is good news on it. Lagi naman di ba? Kung maniniwala kang merong good news. Or kung ano ba, halimbawa dyan yung... Sinulat ko dyan yung hindi na ako makangiti dahil na Bell's palsy ako. Ay, ano ba yun? Yung naririnig kayo sa mga babae. Nerve ba yun? Nerve? Oo. Actually, maski sa lalaki, tumagilid yung mukha ko. Tapos, pero ang hugot ko nun, at that time na hindi ako sabi ko, shucks, baka babalik-baba ako sa trabaho. At the back of my mind, sabi ko, nakangiti, hindi ko naman inaksaya yung pagkakataon nung pantay, nakakangiti pa ako. Kumbaga talagang lubos naman akong ngumiti sa tao. So kung sabihin ng Diyos nakutan na yung ngiti ko, okay na, parang bahala ka na. Pero at the same time, alam mo Yorme, ayan na naman, babalik ako sa mga kwento ng mga tao. Meron akong na-interview, isang nanay na putulan ng binti. Okay. Dahil tinulungan ng mga viewers natin through ABS-CBN. So naputulan siya ng binti. Tapos, tinanong ko na, anong plano mo? Anong plano mo?
bukas magtatrabaho na. Kakaputol lang ng binte, trabaho na agad. So parang walang emo. Alam mo yon yung, alam mo yan. Di ba? Yung parang, Nagtatapang-tapangan. oo, pero... Kasi wala kang choice eh. Exactly. Wala kang choice. Tsaka bakit ka pa mag-moment? Ano gagawin ko? Magmumukmuk. Kung kakayanin ko naman, unahin ko, bilisan ko na makarecover. Alam Kasi mo, life must go on. alam nyo, Yorme, meron akong kaibigan. Mm. Sa mga kababayan nating OFW, sabi nga, Mm. or sa mga kailangan makipagsapalaran, yung pagiging emo is a luxury. Mm. Bakit luxury? Na-afford mo Dami kasi. mong time eh, Dami no? mong time. Dami mong time mag-isip. Iba walang time mag-isip Totoo kasi kailangan gawa. Totoo eh. Being emotional and being, I'm depressed, is a luxury that other people cannot afford. Nako, thank you, Ma'am Bernadette. Bakit? Mga bata nanonood. Bakit? Sana nanonood din yung mga anak. I mean, sa mga Gen Z. Oo. Yan, narinig nyo kay Ma'am Bernadette. Mga anak, alam ko nanonood kayo nito, narinig nyo kay Ma'am Bernadette. Kasi na-afford nyo mag-emote. Buti may time sila At mag-emote. naghahanap kayo ng dahilan para mag-emote. But in real world, the other side of society, tumulo ng luha, hindi na nila ma-afford because they have to make a living. They have to survive. Yorme, totoo yan. Yung mga napuntahan ko, mga OFW sa abroad. Alam mo, yung isang kwento, may cancer anak niya, hindi niya nauwian dahil kailangan niya magtrabaho. Ang sakit nun yung ibang bata inaalagaan mo sa abroad, pero hindi ka pwedeng humintong mag-alaga dahil wala kang pangtusto sa anak mong may sakit. Ganun siya eh. So parang ala kang choice. So parang dapat iisipin mo, oo nga no, hindi siya luxury. Go. Alam mo, I don't know, some say it's not healthy na hindi mo na po proseso. Pero I guess hindi rin healthy kapag na-overproseso mo naman, di ba? Parang dapat meron kang time na, nandiyan rin sa libro, okay, iyak ka na, tapos move on ka na. Hindi pwedeng i-baby yung moment. Totoo. Oo. Kita mo, the following day. Di ba? Wala na. Pagpag. Olas na ang tayo. tawag dyan. Oo. Oo, Ubo na. pagpag. Ligpit na lamesa. Yeah. Hindi, pero totoo. Nandiyan lahat yan sa libro. Oh, mga... hari daw ako ng move on eh. Hindi kasi hindi dahil sa gusto mo lang mag-move on. Parang you accept facts of life. Failure, success. Exactly. Parang, Pag alam mong bahagi siya, wala lang. It's part of it, no? Oo, tama. Bahagi ng buhay. Kaya ko naisip ko yung adversity in your advantage. Kasi when you face failure or adversity or bad news, no? Depende sa perspective mo eh. Because, yes, it's bad news. Kasi yun ang inisip mo, bad news. But it can be also a lesson that I can learn. Ano matututunan ko dito? Exactly. So bigla ka ngayon may gain. Your adversity in your advantage. So that's the thing that you can use later on as you progress in life. Totoo. And Yorme, ang sarap kasi naisulat natin yung librong yan. Kasi nga, ang dami kong mga na-encounter tao. Halimbawa, kunwari, itong usapan natin, ito, mamaya may hugot na pag-uwi ko ipoproseso. Kung galing naman ni Yorme. Alam mo yun? Parang, but you're just one of the many na na-interview ko in the past 20 years na parang, kung ano, sana, kahit papaano kang may pinagdadaanan kayo kung ano man yun, sana kung madampot nyo yung librong yan, may isip nyo, ay, kinaya nila, ibig sabihin kaya ko din. Uy, may matututunan pala ako. Uy, pagpag lang pala, iyak lang pala, tapos go na. So, ito, inspired by the simple Filipino, ordinary Filipino, Yorme. Saan available? Meron na yan sa mga bookstore. Yan, mga Na-excite national nga bookstore. ako. Oo, syempre, nakakakilig. Sa online Meron din. Nako, Oo. ano kasi maraming nanonood sa atin, usually sa Europe, sa Canada, sa Middle East. Meron tayo mga Hong Kong na Iskonians, no? Pagka gusto nyo ng maayos na libro. Doon sa mga orders abroad, pwede nilang i-message tayo doon sa Be Good Store or sa FB natin, Bernadette Zambrano, para pwede natin subukan yung bulk orders na yan. Yun. And by the way, nasa Amazon na yan. Ayun. Mayroon siyang, tawag doon? Bigati? Anong tawag? E-book. So, Yun, it's an e-book. sakto. Ayan, makaka-download ako. Pero kayo, mga rema, pagka gusto ninyo ang copy
electronic copy o hard copy, kay libro ni Ma'am Bernadette. Ito, When Bad News is Good News. I'll read this. I'll read this. Ang daling basahin. Parang pocketbook na manipis lang. Na, anong tawag niya? Companion book ba tawag doon? Yung pag bumabiyahe ka. Pwede mo iwan sa auto. Tapos... nyanga ka lang. Mga ilang pages. So anyway, thank you. Akin na ba to? Oo, sa'yo na yan. Nangangkin Parang wala na nagawa si Ma'am. Akin na ba to?